Alright guys, good morning. Good morning sa tanan, labi na sa akong mga subscribers. O ilabi na katong mga mobisita dira sa akong YouTube channel, Yusana Cebu Vlog. Kung bago pa lang ka dira sa akong channel guys, please subscribe and like, share para kanang makatabang mo sa ako ang YouTube channel guys. So, nako gamay i-share na sad guys. Ginagmayng kaalaman mahitungod sa intelligence technology at the same time mahitungod sa kinini ang mga pagkaon nga mga makadaot sa panglawas. Okay guys, let's get started. Nako i-play guys nga video. Usa ni siya ka doktor nga dugay na nga nagserbisyo sa katawhan guys. Okay guys. Let's start po, no? First and foremost question, bakit kailangan natin mag-nutritional supplements? Now, ang isang kasi natin dito, there are 4 major reasons why we have to take supplements right now. Nowadays, because first and foremost, because of poor eating habits. Ano sabihin yan? Kasi una sa lahat po, wala na makakasagot talaga sa atin kung ikaw ay healthy pa kumain o hindi na. And for sure, karamihan sa atin will answer na hindi na talaga. Why? Kasi kahit na anong diet natin, meron pa rin po tayong mga certain mga pagkain na hindi po natin, wala po tayong knowledge about it, na hindi na ganun ka-healthy. One very good example is chicken. When we talk about chicken, sabi natin, healthy yan, white meat yan, doc. Yes, kung hindi siya nagamot. Yun siya. So, pero ang problema natin ngayon, ang issue na natin ngayon, yung mga manok natin ngayon, hindi na siya usually nag-grow ng 2 buwan. Ngayon 16 days na lang manok na siya. Bakit? I-injectan lang I-injectan lang, lalagyan na ng artificial na feeds, malaki na sila. So, ibig sabihin nun, hindi na talaga healthy, ganun ka-healthy or healthy ang mga manok natin ngayon. Not unless native chicken, pwede pa yan. And some other food items na hindi na natin masabi na healthy noon, malamang sa hindi na healthy na ngayon. Next, processed foods. Pag sinabi natin processed foods, alam na natin yan. Pag nag-grocery tayo, lahat ng process nandoon. So, ibig sabihin nun, may mga preservations. I'll give you one very good example. Ang tuna, healthy, correct? Healthy ng tuna. Talagang rich in omega-3 fatty acids. Pero pag dinelata yan, syempre may preservations na yan. Kasi magtaka ka, ito na lang natin. Paano tatagal ang tuna sa loob ng lata ng 4 na taon nang walang bulukan? Diba? So, ibig sabihin nun, merong preservations na nangyayari sa loob. Okay? Another is yung mga fruits and vegetables natin, yung mga canned na yun. Hindi na siya syempre paano tatagal yun paano tatagal ng gano'ng katagal? Halimbawa 2 years, 3 years ang mga canned fruits and vegetables. Samantala pag namalengke po tayo, ilang oras nga lang actually nag-iiba na itsura niyan. So usually, ganyan, mataas talagang processing or preservations. So, hindi na siya healthy. Pero at least a little guide lang po, a little tip lang. If you want to buy preserved fruits and vegetables, at least 6 months to 1 year. Yun. Paano expiration ng doc? From manufacturing down to expiration, at least 6 months to 1 year lang yung pagitan nila. Para at least medyo a little, I'm not saying safe yun, a little safe kasi konti lang preservation. The next one, pag titignan mo sa mga meats, at least 1 to 2 years lang. Okay? Kasi the more dumatagal, syempre, the more matagal ang manufacturing yan down to expiration, syempre sure tayo na mas matagal ang preservation o mas matindi yung preservation na nangyayari. Next, uncertain nutrient content. Right now, farmers, kahit na sabihin natin na natural pa rin, organic pa rin growth, una sa lahat, hindi na ganun ka-healthy yung ating mga lupa. So, may acid rain, sabi nga nila, pesticide, artificial fertilizers na nilalagay. So, nakukompromise yung quality ng soil. Siyempre, saan ba kumukuha ng nutrients ang mga halaman, ang mga fruits and vegetables? Sa soil. So, ibig sabihin nun, pag compromise yun, definitely compromise na rin yung nutritional content ng mga fruits and vegetables. Isang problema pa natin nowadays is
yung ano natin ngayon, yung grocery natin o yung mga supermarkets. Pansinin mo, no? Kung magtataka ka, ewan ko kung napansin nyo, ako napapansin ko lagi yan. Yung mga fruits and vegetables, naka-separate sila as to organic at not organic. Pero yung mga organic na yun, ang liliit ng section. Ang liliit ng section ng ano na yun, fruits and vegetables. Tapos, hindi sila pwede magmarami kasi bakit? Mabubulok agad eh. Hindi katulad ng ano, ito isa napansin ko kaya sabi ko medyo nakakatakot din. Yung mga fruits and yung mga gulay, 'di ba alam ako nung bata ako, naalala ko nung sinasama ko ng mami ko sa ano, sa palengke. Yung mga prutas at gulay doon, yan yung mga gulay, yung mga halimbawa kangkong, yung mga talbos na ganyan. 'Di ba unang-una sa lahat per tali magkano? Sabi na natin 2 pesos, ganun dati yan eh. Huwag nyo na alam ko anong edad ko. Basta 2 pesos, 3 pesos, ganyan yung isang tali. Pagdating naman na malapit sa matatanghali, ano na lang yon 3 pesos pero 3 tali na. Kasi bakit? Iba na itsura eh. Iba na, nanganguluntoy na. Yun yung mga kasi mawala pang preservation. Pero ngayon, pagdating sa supermarket, magtataka ka. Yung mga talbos-talbos, yung mga kangkong, 2 araw na, ganun pa rin itsura nila, no? So, ibig sabihin nun, ano bang meron dun? So, kung nabalitaan niyo na po, which is totoo, lalo na ngayon Christmas season, malamig ang panahon tuwing gabi, nakahanap sila ng paraan. For some farmers, para hindi raw mabulok yung karamihan ng kanilang mga prutas at gulay, ibinababad o inisprayan nila ng formalin. Grabe, no? Formalin. Para saan ba yung formalin? Para sa patay. Di ba? Pero, inispray sa mga prutas at gulay na sinong kakain? Tayong mga buhay. Grabe, no? Kasi imagine mo, isipin mo ganyan mga paano yun, Dok? Kung in-spray yan, naku po, hindi na rin kami bibili ng hindi na rin kami bibili ng ng mga prutas at gulay. Ito po, one advice, kaya another advice natin. Sa 1 litro ng tubig, lagyan mo ng 3 kutsara ng brown sugar. Babad mo, panghugas mo yung fruits and vegetables doon mga around 5 to 10 minutes para at least patanggal yung formalin o pesticides. Next one, kung wala kayong brown sugar, ay pwede naman po na 3 teaspoons ng baking soda. Okay? So pwede yan. Or kung wala pa talaga, medyo social na yung pangatlo, 3 ounces ng apple cider. Okay? So pwede na yan. Lahat yan makakatanggal ng fertilizers or pesticides and even the formalin. Okay? Next, fourth one is free radical defense. Ano ba sabihin yan, Doc? When we talk about free radicals. Free radicals is a medical term. Ang ibig sabihin lang po niyan ay kahit na makakasira ng ating katawan o yung mga cells natin in particular. So, free radicals, anything that can damage our body. Ano yung mga yan? Siyempre, hindi na mawawala dyan yung mga preserved fruits and vegetables. Hindi na rin dyan yung mga processed foods. Hindi na yan, kasama na yan dyan sa free radicals. Kasama na rin sa free radicals yung mga fast foods, yung mga ganyan. Kasama na rin sa free radicals, guys, ang stress, ang pagod, ang puyat, yung mga ganyan, radiation from the sun, kasama yan. Kasi everything, lahat na nabanggit natin, will definitely damage the body. Okay? So those are generally free radicals. Again, ano yung free radicals? It's anything that can damage our body. O kahit na pwedeng makasira ng ating katawan, that could bring mga free radicals yun. Okay po? So, kasi kung medyo explain pa natin na mas malalim yun, baka wala na nakakaintindi. Although, mas malalim pa ibig sabihin ng free radicals. Po? So, dun lang tayo mag-stick. At least, ang endpoint kasi nga talaga ng free radicals is to destroy the cells. Okay? So, these are the 4 major reasons kung bakit kailangan mong mag-supplement. And I tell you, ako sigurado ko, hindi lang isang meron ka dyan. Malamang sa hindi, karamihan sa atin ay 4 out of 4. Tama? So, ibig sabihin nun, the more na meron ka rito sa 4 na to or 4 na yan, the more kailangan natin mag-supplement. Pero Doc, bakit sa dami ng supplements, ang pinopromote mo ay USANA. Nakita ko ang USANA, then definitely dito ko nag-stick ng matagal. At hanggang ngayon, nandito ako sa USANA. Why? 4 major reasons. First, vision of true health. USANA came from 2 Latin terms. Tandaan niyo po ito. Latin terms na you means true and sana means health. So, ibig sabihin yan, true health o totoo o tunay na kalusugan. Yan ibig sabihin ng ating USANA. Well, kung babasahin nyo yan talaga sa Latin, ay USANA. Yan. So, pero dahil American po ang company, US-based, USANA.
Yan. Pero pag sa Pilipino, iba na basa niyan. Ang basa niyan, Yusana. No. So kasi syempre, medyo iba raw talaga yung ating diction, no, ating pronunciation. Anyway, again, Yusana is true health. So next, commitment to research. Ito yung pinaka na in love ako pagdating sa Yusana. Dito ko siya nagustuhan. Why? Kasi because of the commitment to research, matakin mo, hindi nila habol ang marketing, hindi nga nila habol ang sales eh. But what kaya meron silang isang malaking team ng researchers and development or R&D team kasama isang damakmak na mga scientists. Usually po ngayon, meron sa bandang 80 na tayo ngayon na scientists eh. So, bakit ganun kadami yung ating mga scientists? It's because of two things. Dalawang pinangpangalagaan ng Yusana pagdating sa natin, sa mga products natin. Remember this, first is quality. Quality. So ano sabihin nun? Kasi meron tayong mga matataas na doses ng mga vitamins, minerals, and antioxidants. Pero it makes sure na bawat nutrients or micronutrients na nandoon will definitely have a good effect on the body. Kaya dapat mataas ang kalidad. Okay? Kasi pag mababa ang quality, then definitely mako-compromise yung good effect sa katawan natin. Next is, so quality the first. The second pinapangalagaan ng mga scientists or researchers natin is the safety. Safety. So ano sabihin nun? Kasi hindi pwedeng quality lang tapos hindi very safe. Kailangan top-notch ang quality, top-notch ang safety. Ano sabihin nun? So kahit na gaano kataas po yung quality ng mga products natin, guys, hindi ko compromisein ng Yusana yung safety. Kailangan mataas ang quality, very, very effective, pero very, very safe din. Ibig sabihin, walang madadamay o walang madadamage na kahit anong parte ng katawan. Isa sa magandang patunay nito is the NutriSearch. Well, the NutriSearch Comparative Guide to Nutrition Supplements, for sure, karamihan sa mga associates po natin, kung bisita po kayo, kung guest po kayo dito, first time mo, pwede nyo pong tanungin yung nag-invite po sa inyo na associate. Hopefully, meron siyang kopya nito kasi medyo mahirap nga, sa ngayon daw mahirap daw hanapin. The NutriSearch Comparative Guide to Nutritional Supplements. Well, ano yun, Doc? This is a third-party research. This is a third-party book na kinompare at saka inaral at saka ginrate lahat ng almost 1,600 supplements all around the globe. So, tinek nila, this is a voluntary book na nagpasa lahat ng mga companies, lahat ng mga nutritional supplement companies, nagpasa sila ng mga credentials nila, ng mga studies nila, ng mga abstracts nila of their products. At chinek din nila, double check, triple check nila ng buong team ng NutriSearch. And lumalabas doon na kasi may 18 criteria sila eh. So yung 18 criteria na yon, yung 17 criteria nun, guys, are the health benefits. Cardiovascular health, liver health, kidney health, eye health, lahat yon, yung mga lahat ng unang 17 criteria o criterions. Ngayon, sabi ko sa inyo 18 kasi yung pang number 18 na criteria, ang nakalagay is potential toxicities. Ibig sabihin nun, merong bang magiging effect po doon sa na paglason o pagkasira sa mga sa katawan natin. At itong good news, top-notch lahat ng 17 criterias. Top-notch ang Yusana pagdating sa 17 criteria yung sinabi na nakalagay doon. Yung number 18 na potential toxicities, 0. Ibig sabihin nun, walang masisirang parte ng katawan o kahit anong cell or organ. That's how safe the products are. At ang maganda rito, na-maintain natin yung ganong ka-safe na yun because of our scientists and researchers. That's how committed they are pagdating sa research natin. At yung mga scientists at researchers din natin, guys, sila din yung buong team na patuloy na nag-aaral, patuloy na didiskubre, patuloy na gumagawa ng mga magagandang supplements para sa atin. Okay? So that's the reason why gustong-gusto ko, at yan talaga isang bahagi na gustong-gusto ko. Kasi syempre, ang commitment nila ay ang quality, hindi sales. Okay po? Next, in-house manufacturing. When we talk about in-house manufacturing naman, ay ibig sabihin lang talaga nito is
yung kanilang manufacturing or factory ay nasa loob ng iisang lugar. Kasama ng opisina, kasama ng kanilang, yung buong USANA Health Sciences, nasa iisang lugar lang lahat. From the office to marketing, to manufacturing, lahat yon in one area lang. Kasi bakit? Kasi may mga companies right now that are called outsourcing companies. Ano ibig sabihin ng outsourcing, Doc? When we talk about outsourcing, ang ibig sabihin lang nun, nasa ibang lugar ang manufacturing. Apple products ito, katulad itong gamit ko na MacBook. Itong mga Apple products, iPhones, iPads, mga MacBooks, lahat ng po ito ay yes, opisina nila sa US, California. Sabi nga gano'n, designed by Apple in California. Kaso hindi sa California binuo. Alam niyo kung saan? Sa China. Kaya may pangalawang kasunod yun na line assembled in China. Yun ang nakalagay sa mga labels natin. Sa mga lumang iPhones and iPads, nandun pa mismo yun sa likod ng sa likod mismo ng mga gadgets. So, yun yan. As designed by Apple in California, assembled in China. Outsourcing din kasi yan. Sadly and shockingly but true, may mga supplements na outsourcing. Siyempre, hindi ko nababanggitin pero clue. Itong company na to ay complete from A to Z. Okay? Ayan, so alam niyo na kaagad, 'di ba? Wala nang ibang clue pa. Bakit? Kasi itong company na to, yes, meron sila sa US, pero meron din silang ibang manufacturing sa ibang lugar. Yung mga dumadating dito na supplements dito sa atin sa Pilipinas, maggulat-gulat kayo, galing sila or made sila sa India. Made in India. US-based, made in India. Ito pa ngayon ang nakakatakot. Ewan ko, ako natakot talaga. Pero bakit to? US-based, made in India, bottled in the Philippines. Matindi, no? So, dito binabote guys yung mga products nila na pang-consumer dito sa atin. So, parang ganun. Kasi mas mura yung bag-bag lang Bag-bag ng tablets dumadating via air freight. So, mababa ang taxation, mababa ang delivery. Pero nakakatakot, bag-bag ng mga tablets ang dumadating. Tapos ibobote na lang saan? Sa Taytay Rizal. Okay? So, paano ko na-confirm yan? Totoo ba yan? Yes, confirm. True and confirm. Kasi I have a half brother that dati po nagwo-work sa sa customs po sa NAIA, na-assign na siya ngayon sa Manila So, nakikita talaga nila bags and bags of this supplement ay dumadating sa sa customs sa NAIA. So confirmed talaga na dito binobote. Pero pagdating sa USANA guys, good news. Ang good news natin, in-house manufacturing. Nasaan lahat? Yung office, yung production ng tablets and capsules, yung botehan, bago i-deliver, nandun din sa laboratory, lahat. Nasaan? Nasa World Headquarters ng USANA Health Sciences sa Salt Lake City, Utah, sa USA. Okay? So lahat yan nandoon. Ngayon baka magtaka yung mga associates, no? Doc, kasi may narinig kami, kasi may nagtanong sa akin ito, coaches May mga nagsasabi niya, Doc, kung sabi mo nandun lahat, paano yung manufacturing sa China? Meron kasing manufacturing sa China. Yes, may manufacturing sa China. Pero ito yung nakakatuwa dito. Ipinermit ni USANA na magkaroon ng manufacturing plant ng mga USANA products sa China. Pero ito yon, hindi siya pwedeng i-consume or i-distribute outside China. Galing, no? So, may restrictions yung mga products na yon sa loob lang mismo ng China. Hindi siya pwedeng for distribution. Kung hindi, yun. Kung may associate, mga technical, mga na yon, mga legal actions na yon. So, meron tayo sa China, pero exclusive or limited lang sa China. Doc, ibig sabihin ba nun, hindi, ibig sabihin ba nun, mababa quality? Hindi rin po. The same standard pa rin po yung ina-apply. It just so happen, mas gugustuhin po na yung sana na bantay na bantay mismo ng mga scientists natin sa Salt Lake City, Utah, yung mga products na papunta rito. Okay? So, yun yung natin. The next one is ano pa ba? In-house manufacturing. Gaano kalaki pala para at least may idea kayo. Ang laki ng ating ng ating opisina at saka plantation or factory sa Salt Lake City, Utah, is 350,000 square feet of area. Ngayon, hindi naman po ako, dahil doktor nga ako, hindi ako engineer, hindi ako architect.
So, gaano kalaki? So, tinanong ko kung gaano kalaki. Well, it's estimated that size of USANA Health Sciences is estimated to be around 2 to 3 times the size of Mall of Asia. So, nasa gitna nung ng number na yon, 2 to 3 times the size of Mall of Asia. Magtakin mo, no? Gaano kalaki yung manufacturing sa opisina ng USANA sa Salt Lake City. Okay? So, kung bakit nandoon, dahil nga po sa laki ng area natin doon. Next, nutrition you can trust. Now, this is a tagline. Matagal na pong tagline ng USANA to eh. So, when I started USANA 2012, inabutan ko siya. So, 2012 pa ako nagsimula, inabutan ko tong tagline na to. By the USANA event po ng 2012, napalitan. Napalitan siya ng your health, your life at your way. Yun yun. Your health, your life, your way. Pero, ito ay until now, kahit na yun ay tagline natin, until now, ito yung standard. Anong standard, Doc? Kasi, tatanungin ko lang kayo eh. And you can answer through the chat group. Pagkakatiwala nyo yung health ninyo, no, sa 217 nandito na participants, kung ipagkakatiwala nyo yung health nyo sa isang supplement, dahil nga sa mga nangyayari na nga, kasama pa yung pandemya and all, dahil sa kung pagkakatiwala niyo sarili niyo sa isang health supplement, anong gugustuhin niyo? Yung good, yung better, or yung best? At sigurado ako, anong sasagutin niyo dyan? Yung best. Bakit? Kasi, nag-iisa lang yung katawan mo, hindi pa best ang ibibigay mo. Tama ba? Nakakalungkot naman kapag hindi pa yung best ang binigay mo. Mabuti sana kung yung ating buhay ay pwedeng i-rewind. Wala namang rewind. Di ba? So kung ano man yung i-feed mo na raw talaga sa katawan mo, yun na yun. Wala nang balikan yun. Na pwede mo makorek sa mga susunod na panahon, pero di ba, mas maganda naman na ma-prevent na kaysa sa kinorek mo pa. Nakukuha niya ibig ko sabihin. So, if you feed your cells with the best supplement, then definitely you have nothing to worry. Kasi bakit? Secure ka eh. Pati lalo na pagdating sa sa health mo. Bakit? Kasi nga, best yung binigay mo sa katawan mo. Lalo na sa mga rito, sa mga kumakayod, nagtatrabaho, yung mga may-ari ng business, yung mga employee dito sa natin, sa Zoom presentation natin, ang hirap kaya na magkasakit na nagtatrabaho ka na may sakit ka, may nararamdaman ka, correct? Nako-compromise yung productivity mo. Tapos, nako-compromise ang productivity dahil sa dami pa ng ginagawa mo tapos na-stress ka pa, lalong tuloy nagwo-worsen yung condition mo. So, lalong compromise yung productivity ng work mo. So, kung i-feed mo sarili mo ng the best product, then definitely, wala ka na masyadong wala ka na i-worry talaga. Kasi bakit? Alam mo na you're feeding your cells with the right nutrients. Okay, so yun yung doon. Nutritionals you can trust. Now, USANA is already existing for 28 years. Para sa karamihan po, pinanganak ang USANA ng 1992. So, ibig sabihin, we're already on the 28th year. But, because of this tagline na na sinusunod na lahat ng mga empleyado, staff, R&D department, at maging si Dr. Marian Wentz, ito sinusunod nila, Nutritionals you can trust. Right now, it's already 28 years. Pero according to third-party journals and our giving bodies, ang USANA right now is number 1 for 19 consecutive years. Magtakin mo, until now, exist na number 1 siya. For 19 years. Saka nakakita ng ganun, no? Na tuloy-tuloy, walang putol na na number 1 siya. Hindi naman siguro tsamba yon, correct? Kasi walang tsamba na tuloy-tuloy na 19 eh. Kasi kung merong gano'n na matindi na yung pagkatsamba nun, di ba? Pero, eto, kung bakit number 1 sila straight, walang putol until now, it's because may system silang ginagawa. At isa pa, maganda ang quality at safe na safe ang mga produkto natin. Okay po? So, yan yung 4 na reasons kung bakit kailangan natin ng USANA. Well, yun nga, nakita nyo kanina, yung ating flagship product is Cellsentials. So why USANA Cellsentials? First and foremost, it's comprehensive. Pag sinabi natin comprehensive, guys, ibig sabihin complete. So this is
we could interchange this, pero mas gugustuhin natin, ako personally po, mas gusto ko gamitin natin yung term na comprehensive. Why? Kasi medyo kaskasado na yung yung salitang complete ng isang supplement. Okay, so hayaan na natin sa kanila yon. Well, comprehensive meaning to say, meron tayong 13 vitamins, 13 minerals, and 18 powerful antioxidants. Later on, we'll be expounding on it, yung mga laman na yan. Next, potent and balanced. Well, balance is self-explanatory, pero potent is another medical term. Ang ibig sabihin po ng potent is ramdam agad ang effect. Yan, in layman's term, ramdam mo agad yan. Meron talaga effect kagad. So, ano ibig sabihin ng potency? Yung pagkaramdam mo effect. Ngayon guys, my advice is to take Usana Essentials at 4 pairs a day. Wow, grabe doc, grabe, 4 pairs. Yes, 4 pairs a day, just like kung nasa labels po natin ng Essentials. Yun po talaga yung ating optimal na na advice. So 1 pair breakfast, 2 pairs at lunch, and 1 pair at dinner. Now, kung nagsimula po kayo taking the Usana Essentials on the first day, naka 4 pairs ka kagad, mararamdaman mo kagad yung effect niyan on just 1 to 2 days. Okay po? So 1 to 2 days. Pero Doc, meron pa bang pwede? Baka meron pang pwedeng inumin na beses? Well, pwede po. The second one is 2 pairs a day. 2 pairs a day, 1 pair breakfast, and 1 pair dinner. Okay? So, yan yung natin. Pero, again, hindi natin masyado ina-advise. Advise natin 4 pairs. Well, kung naka 2 pairs ka from the start, maramdaman mo yung unang effect in around 6 to 7 days. Okay? So, yan ang natin. Yung potency natin. Around 6 to 7 days. Usually, meron na rin by the 5th day. Meron na rin yan. Next, potent balance. Next is bioavailable. When we talk about bioavailable, ang ibig sabihin lang po ng bioavailable is absorption. Bioavailable absorption, kaano kadami ng nutrients ang na-absorb at mapupunta sa dugo para magamit ng buong katawan. Kasi yan ang kailangan eh. Hindi importante ang absorption sa bituka, pero importante gaano kadami magagamit ng katawan natin na available sa dugo. Yan ang ibig sabihin ng bioavailable. So, sa atin po, usually, wala pang standard na study about it, pero may mga nabasa-basa na po ako na tungkol sa absorption or bioavailability ng ating Essentials. Ang good news natin, the bioavailability of our Essentials is at 98.1%. Grabe, no? 98.1%. So 1.9% lang ang hindi na-absorb. Sayang naman, Doc, hindi na-absorb. Well, actually, yung 1.9% na yun na naiwan sa bituka ay may trabaho pa. Kaya huwag kayo mag-alala. Ano trabaho niya? Within 2-3 days time, pag naka 4 pairs ka, around 6 days, 5 days, during taking mo, ang effect nung naiwan na 1.9 ay good bowel movement. Okay, good bowel movement. Ang ibig sabihin lang po nito guys, ay success ka na. Yun na lang po talaga masasabi ko, baka may kumakain. Success ka na lagi sa CR, sa banyo. Hindi, Doc, wait lang. Meron ako, sabi sa akin, medyo hindi raw maganda, baka para daw dinadiarrhea na siya, gano'n, LBM. Well, hindi LBM yung 2 to 3 times, minsan 4 pa. That is the normal. Take note. Normal yon, yung 2 to 3 times. Bakit, Doc? Paano naging normal yon? Kasi in medicine, in physiology po, meron tayong tinatawag sa function ng bituka natin na transit time. Transit time. Ano sabihin ng transit time? Ito yung tagal ng biyahe o tagal na pagstay ng pagkain natin mula sa pagkain natin habang kinakain na natin siyang inunguya hanggang mailabas natin siya sa CR. The normal transit time of food is around 8 to 12 hours. Take note, 8 to 12 hours. So, ibig sabihin, technically, kung 3 times a day kang kumakain, at transit time, 8 to 12 hours, that's 2 to 3 times na pagsi-CR. Or minsan mas madalas pa. Okay? So, hindi siya LBM. Okay po? Normal yan. Okay? So, take note, normal yan. 2 to 3 times na pagsi-CR. Next, patented olive extract. Now, this is one thing na nakakatuwa pagdating sa Usana. Kasi olive oil is an antioxidant that was discovered by
USANA researchers, yung mga scientists natin. Sila nakadiscover yan. Kasi usually, para at least malinaw po sa lahat, hindi po yan na-invento. So, it was never invented. It was discovered kasi natural po yan, organic ang olive oil. So this is an antioxidant discovered by the researchers and scientists of USANA. I'll give you a short story about the olive oil. Well, kasi ang hindi lang po para gumawa ang ating mga scientists at researchers ng mga bagong products. Nagre-research at nagdi-discover din sila ng mga antioxidants. Kasi po, marami pa rin pong antioxidants ngayon ang hindi pa rin na papangalanan o nadidiscover. One of which is the olive oil. Well, when we talk about olive oil, ito yan. Ang olive oil is an water-based antioxidant. It was discovered na naiwan kasi check nila yung olive oil na produkto. Olive oil is one of the healthiest oils. Noong mga scientists natin, nakita nila may naiwan na 1% na antioxidant na wala pang pangalan, hindi pa discovered. Nung pag-check nila, 1% lang ang naiwan sa olive oil. Pero nung check nila yon, maganda at wala pang pangalan at maganda yung effect. So hinanap nila yung 99 na nawawala. And sure enough, nakita nila na naiwan pala sa balat ng olive fruit. Olive fruit. Kasi nga, hindi siya sasama sa oil dahil water-based siya. So, naganap sila, ang nangyari is binili nila yung mga balat ng mga olive fruit na dapat itatapon na, pero binili nila at inaral nila paano extractin, paano hindi matatamper yung natural ability ng antioxidant, and true enough, nagawa nila ng paraan na ma-extract yun without tampering or without destroying this antioxidant. At yun ay chinek nila at pinapatent po nila. Meaning to say, si USANA lang po ang merong olive oil. Okay po, tandaan nyo po yan. So, wala pong abang supplement company na merong olive oil kasi patented po ng USANA yan. Para saan ba yan? This is one, maraming action, marami po trabaho ang olive oil, pero one thing that I love about olive oil, this is the best antioxidant for detoxification. Anong sabihin niyan, detox? For sure, alam na natin kasi marami, kahit sa labas po, sa mall, sa spa, marami yan, may detox, meron mga ganyan. Ibig sabihin, removal of toxins, removal ng mga basura, ng mga, ng mga harmful chemicals sa katawan natin. So, cleansing, isa pa yan.